Kasunod ng asukal, karneng baboy at manok naman daw ang posibleng magmahal. Yan po ang babala ngayon ng Bureau of Animal Industry sa gitna ng tumitinding epekto ng El Nino. At live mula sa Quezon City, saksi si Cedric Castillo. Yes, Igan, Vicky, pinangangambahan ngayon ng posibleng pagtaas ng presyo ng karne at ng baboy ng manok dahil daw ito sa inaasahang epekto ng matinding init na dulot ng El Nino. Dito, taas naman ng manok. Kaya wala nang masyadong namimili, sobrang taas. Ito, apektado ang kita namin, wala kaming kinikita, wala kaming tinubo. Ito ang pangamba at babala na rin ng mga retailer ng karne ng baboy at manok sa mga mamimili sa palengke dito sa Balintawak sa Quezon City. At ang itinuturong salarin sa pinangangambahan daw na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing karne, ang El Nino phenomenon. It's how hot it is when it comes and how long it is. No? Pwedeng magkasakit, pwede siyang mabansot. There would be a slight percentage of the reduced in the output. Pag nagkataon, ayon sa Bureau of Animal Industry, pinakasapul ang mga backyard business o mga maliliit na supplier. Mahigit 70% ng swine at poultry industry sa Pilipinas ay pinupuna ng mga backyard farm. Pero pagpapanatag ng bai, meron pa raw natitirang tig 5 milyong kilo ng baboy at manok sa inventaryo nito. Pero ngayon pa lang, tila kinakabahan na ang ilang mamimili. Masakit. Wala tayong magawa, masakit. Bakit po? Kasi sa ngayon, mahirap ang panahon. Talaga mahirapan talaga nyo yan eh. Bakit po? Magkano lang kinikita ng mga minimum ngayon? Igan, Vicky, sa ngayon ay mura pa rin naman daw ang presyo ng manok sa halagang 120 pesos per kilo. Mas mura raw ito ng hanggang 30 pesos kumpara sa nakaraang Kapaskuhan. Samantala, nakapako naman sa 175 pesos per kilo ang baboy na mas mura pa rin daw ng hanggang 10 piso kumpara sa nakaraang buwan. Mula rito sa Quezon City, ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. NFA Sugar, yan naman daw ang solusyon ng gobyerno sa gitna ng nakaambang pagsipa ng presyo ng asukal sa susunod na buwan. Gayong maasahan pa rin daw ang hanggang 12% dagdag presyo sa mga produktong ginagamitan ng asukal. Saksi si Bernadette Reyes. Bago matapos ang linggong ito, magpapabaha na ng mas murang NFA Sugar ang gobyerno sa gitna ng nakaamba pang pagtaas sa presyo ng asukal. Ang 45 pesos pababa kada kilong NFA Sugar daw ang tugon nila sa inaasahang pagpalo pa ng asukal sa 54 pesos ngayong Pebrero. Bukod dyan, mag-aangkat din ang gobyerno ng 150,000 metriko tonelada ng asukal. Sa kabila nito, asahan pa rin daw ang 3 hanggang 12% pagtaas sa presyo ng ilang piling grocery items na ang pangunahing sangkap ay asukal, tulad na lang ng powder juice concentrate at candy. For powder juices, I think sugar content makes up 70-80% of the product. So, since asukal tumaas, it's a major content ng produkto. At siya natural, nagtataas din yung presyo ng produktong yun. Pero pagpapanatag ng mga supermarket, hindi naman daw sila agad magtataas ng presyo. Pagdating na po meron pang stock. Pero pag bumili kami ng bagong stock at mas mataas na, it will be reflected in our selling prices. Pati mga budget merienda at pampalamig, nanganganib din magtaas ng presyo kung magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng asukal. Sa Banana Q stand na ito, pilit pang sinasalo ng may-ari ang dagdag presyo sa asukal. Nagbabawas na daw siya sa ibang sangkap para lang hindi magbago ang presyo. Sa turon po yun, binabawasan namin ng konti, yung saging, para rin po hindi ganun kalaki. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sinimulan na ang field testing ng mga counting machine na gagamitin sa eleksyon 2010. Pero sa Pateros, nagkaaberya ang isa sa mga sinubukang makina. Ayon naman sa COMELEC, handa sila para sa 30% manu-manong eleksyon sakaling magkaipitan. Saksi si John Consulta. Eksklusibong nakuna ng GMA News ang field test dito sa Aguho Elementary School sa Pateros para sa PICOS machine na gagamitin sa kauna-unahang nationwide automated elections ng Pilipinas. Kinabitan ng baterya ang makina para sakaling magka-brownout, tuloy-tuloy pa rin itong tatakbo ng hanggang 16 na oras. Noong una'y swabe ang takbo ng proseso na irehistro sa makina ang tali ng mga boto na nakalagay sa mga isinubong sample ballot. Pero nang itransmit na ang resulta sa munisipyo, sa COMELEC at sa server ng Citizens Arm, biglang nagkaroon ng aberya.
Ilang ulit na sinubukan ang pagpapadala ng datos, pero wala pa rin nangyari. Nang aming puntahan ang setup ng COMELEC sa munisipyo ng Pateros, napag-alamang hirap daw makakonekta para sa pagtanggap ng impormasyon mula sa eskwelahan. Dito na nagdesisyon ng mga taga-Smartmatic na magpalit ng SIM card na ginagamit sa transmisyon. Sa pagkakataong ito, naitransmit na ang datos. Medyo relieving naman, syempre. Maganda naman yung naging resulta nung ganito, yung field test namin. Maganda sana, dire-diretso. Wala na yung masyadong sulat-sulat ng mga teachers, tali-tali. Ito na yung kasagutan sa mga paghihirap ng mga teachers. Tumanggi magpa-interview ang Smartmatic kung ano naging sanhi ng aberya. Pero ayon sa isang taga-Smartmatic na nakausap ng GMA News, posibleng walang signal ang mobile network na unang ginamit na SIM card. Pero para di na ito maulit, lalo-lalo na sa araw ng eleksyon, magpapakalat sila ng mga mobile satellite equipment sa mga voting precincts sa bansa. Maayos namang naisagawa ang field test sa Taguig Elementary School, gayon din sa Naga City sa Cebu, Bacod Benguet at Lake Cebu sa South Cotabato. It's very good. Sa kabila nito, di pa rin mapanatag ang ilang mababatas, lalo't hindi sinasara ng COMELEC ang posibilidad na mauwi sa usad pagong at mano-mano ang bilangan sa hanggang 30% ng mga presinto sa bansa. We are also preparing to use manual forms nationwide, 30% of the total number of voters to be used in case there is a failure of the machine to work. When people win in elections, maybe they win by only 10%, 5%, not even by 20%. But here, we're talking about 30% contingency that might be very crucial in the national elections. Ako si John Consulta.